What's up mga ka-insure? My name is Mel and welcome to my very first ever content and blog about insurance and investment. Right? So, for today's video, we will talk about 3 topics. Okay? So, meron tayong pag-uusapan. Ano ba yung mga yon? Number 1, what is insurance? Number 2, what are the most common types of insurance? And number 3, how insurance can be beneficial to individuals. So, paano ba makakatulong ang insurance sa mga tao? Right? So, yun ang pag-uusapan natin sa video na to. If you wanna know all about it, tune in, don't tune out, and let's go! Okay, so number 1, what is insurance? So, by definition, insurance is a product or service that provides protection against potential future losses or risks. It works by transferring the risk of a potential loss from an individual or entity to an insurance company in exchange for payment or a premium. Insurance policies can cover a wide range of risks and losses including healthcare costs, property damage, liability claims, disability, loss of income, and more. Right? Ang ibig sabihin ng insurance, ito daw yung company, okay, na merong kontrata sa isang individual or the company that has a contract to an individual. So magkakaroon sila ng agreement, binding agreement, kung ano ba yung services na kukunin niya ng isang tao na yun. Let's say for example, ganito, bumili ka ng bagong sasakyan mo. Okay? Imagine, bumili ka ng bagong sasakyan mo. So pag bumili ka ng new car, o-offeran ka nila ng tinatawag na auto insurance. Okay? So, paano ba ginagamit or bakit ba kailangan ng auto insurance? Ganito kasi yan, no, ka-insure. Kapag walang insurance yung iyong sasakyan, okay, kapag meron nangyaring hindi maganda dyan, let's say for example, nabangga, or binangga ka, or nabangga ka, or nakabangga ka, yan, ganyan, yung talagang total wreck, wasak-wasak yung sasakyan mo, okay, si insurance company, yung bahala sa costs ng sasakyan mo. Okay? Siya yung magpapagawa sa lahat. As in. Ang ibig sabihin nun, wala kang gagastusin. Okay? Kahit na madisgrasya ka, may mangyaring hindi maganda sa'yo, wala ka rin gagastusin sa mga medicals mo. Bakit? Si insurance company ang sagot lahat nun. Right? So, ito yung dahilan bakit kailangan ng insurance ng sasakyan. Right? So, sasakyan pa lang yan. And marami tayong iba't ibang klase ng insurance. Okay, so number 2, we will talk about the most common types of insurance. Alright? So, number 1 is health insurance. Health insurance covers the cost of medical care and treatment, including doctor visits, hospital stays, and prescription drugs. Okay, so itong type of insurance na to ay very common sa lahat ng mga insurance. Right? Let's say for example, nagkasakit ka, na-diagnose ka ng cancer, okay? So kapag nagpapamedical ka, kapag nagpapa-chemotherapy ka or merong doctor visits na ginagawa yung doctor or check-up, okay? Pag bibili ka ng mga medical equipments mo, panggamit dun sa paggagamot mo sa cancer, wala kang babayaran kahit na piso, okay? Sino yung magbabayad nun? Of course, yung insurance company. Alright? Number 2 is life insurance. Life insurance provides financial protection for a policyholder's beneficiaries in the event of their death, paying out a death benefit to help cover expenses such as funeral costs and outstanding debts. Okay, let's say for example, ikaw yung breadwinner sa family, ikaw yung nagpo-provide ng mga needs, ikaw lang yung kayang makapagtrabaho, okay? And then eventually, merong nangyaring hindi maganda sa'yo, okay? So, knock on the wood, possible death or nawala ka sa picture, okay? So, ang life insurance ang sasagot sa lahat ng mga costs ng iyong death. Let's say for example, meron kang beneficiary mo is yung asawa mo, okay? May makukuha yung asawa mo doon sa insurance company for your life insurance, okay? So, that benefit yon, burial, kung meron kayong utang, yun yung pwede nyong ipambayad sa mga utang ninyo, okay?
So, hindi na mahihirapan yung maiiwanan because of life insurance. Okay, so number 3, auto insurance. Auto insurance provides coverage for damage or injuries resulting from a car accident, including liability coverage, collision coverage, and comprehensive coverage. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na kapag bumili ka ng bagong sasakyan mo, o-offeran ka nila ng car or auto insurance. Okay, so napakahalaga nito dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa daanan. So pag meron tayong car insurance, kahit mabangga tayo or kahit anong mangyari sa sasakyan mo, yung insurance company ang lahat ng bahala dun sa mga costs. Okay? Wala kang babayaran kahit piso, wala kang gagastusin kahit na piso. It's because of your car insurance. Number 4, homeowners insurance or yung house insurance na tinatawag. Homeowners insurance protects a homeowner's property and belongings from damage or loss caused by events such as fire, theft, and natural disasters. Okay, so mahalaga rin na meron tayong home or house insurance. Bakit? Kasi, let's say for example, nagkaroon ng baha, nagkaroon ng lindol, or nasunog yung bahay mo, okay? Si insurance company ang magbabayad sa lahat ng mga costs doon sa bahay mo. Okay? So wala kang babayaran kahit na piso, wala kang gagastusin kahit na piso. Number 5, disability insurance. Disability insurance provides income replacement in the event that the policyholder becomes unable to work due to a disability or illness. Okay, let's say for example, ikaw yung breadwinner sa family and eventually nagkaroon ka ng matinding sakit na hindi mo na kayang makapagtrabaho. Okay, let's say for example, naputulan ka ng paa, kamay. Okay, so wag naman sana. Ibig sabihin, hindi mo na kayang makapagtrabaho. So si insurance company yung magbibigay ng income mo. Okay, dahil nga hindi ka na makapag-provide ng income, hindi mo na kayang makapagtrabaho, meron ka na ngayong tinatawag na pension. Alright? So, lifetime ito hanggat nabubuhay ka. Yan. Ito yung kagandahan ng disability insurance. Number 6, business insurance. Business insurance provides protection for businesses against a range of risks including property damage, liability claims, and loss of income. So let's say for example, isa kang business owner and meron kang mga partners or business partners. Okay? Kapag yung isa doon nawala, of course malaking problema sa company dahil mawawalan kayo ng shares. Okay? Mawawalan ng shares yung ibang partner dahil nawala nga yung isang partner nyo. Okay? But when it comes to business insurance, tutulungan ka ng insurance company na i-provide yung share nung partner mo or yung business partner mo. Okay, let's say for example, meron siyang 50,000 or 50 million shares. Si insurance company ang magpo-provide nun. Para sa ganon, ay maprotektahan pa rin yung business at hindi kayo malugi at hindi kayo magsara. Right? So, ito yung kagandahan kung bakit kailangan ng business insurance. Number 7, travel insurance. Travel insurance provides coverage for unexpected events that may occur while traveling, including trip cancellation, medical emergencies, and lost or stolen luggage. Okay, so napakalaga din ng travel insurance. Bakit? Kasi let's say for example, mahilig ka mag-travel, punta ka ng ibang lugar or pupunta ka ng ibang bansa. Kapag may nangyari doon sa luggage mo or doon sa mga properties mo, dahil meron kang travel insurance, bibigyan ka ni insurance company ng reimbursement costs because of your loss or damaged property, okay, or yung luggage mo. Kasi for example naman, na-delay yung flight mo or na-cancel yung flight mo or let's say may nangyaring hindi maganda sa'yo while during your flight, okay? So si insurance company rin ang magbabayad ng lahat ng cost. Wala kang gagastusin kahit piso, okay? And lastly, ito sinama ko na rin to, okay? Pet insurance. Pet insurance provides coverage for veterinary care and treatment for pets in the event of injury or illness.
Okay, so pag halimbawa meron kang mga alagang hayop, aso, pusa, or kahit na unggoy, hindi, joke lang. So kapag may nangyaring hindi maganda sila kanila, nagkasakit, or nadisgrasya, or even death, kapag meron silang pet insurance, si insurance company ang bahalang gumastos sa lahat ng mga costs. Okay, so wala kang gagastusin. Ganun lang siya kasimple. Okay, our last topic is how insurance can be beneficial to individuals. Alright, so ibig sabihin, paano ba makakatulong ang insurance sa atin or sa iyo? Okay? So, number 1, protection against unexpected events. So, ito na yung diniscuss ko rin kanina, no? Unexpected events, ano-ano ba yung mga yon? Death, critical illness, accident, etc., etc. Okay? So, kapag meron kang life insurance or meron kang insurance company na magpo-provide sa lahat ng mga costs, mas maganda. Okay, hindi ka naman problema kung ano yung gagastusin mo, kung mayroon kang mga malaking gagastusin. Okay, so wala kang magiging problema. Right? Next is the peace of mind. Di ba kapag mayroon kang peace of mind, hindi mo na inaalala, di ba? Hindi mo na inaalala na kahit na anong mangyari, protected. Pati yung wealth mo, pati yung income mo. Okay? So, marami sa atin kasi yung wala pang gaanong idea kung gaano ba kaganda ang benefits ng mga insurance. That's why in the event of loss of income, di ba, minsan nakaka-stress yan eh. Okay? Pwede kang mangutang kahit kanino, iisipin mo kung kanino ka mangungutang, di ba? Pero kapag meron kang insurance, di ba, meron kang peace of mind eh, hindi mo na iisipin eh. So number 3, it protects assets and investments, right? Kapag meron kang insurance, kapag meron kang mga assets or investments, hindi mo na gagalawin yung mga income mo doon. Let's say for example, meron kang bank savings, meron kang time deposit savings sa bank account, okay? So kapag meron kang insurance and kapag may mga unexpected event na nangyari, si life insurance yung bahala dun sa mga costs and hindi mo magagalaw yung mga savings and investments mo sa ibang mga platform. Okay, last but not the least is the health and wellness. Alright? So malaking tulong ang insurance para sa iyo. Let's say for example, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng critical illness, okay? Kagaya ng sinasabi ko kanina, si insurance company lahat na magpo-provide ng mga medical mo, medical bills, doctor bills, or hospital bills. Okay? So, wala kang gagastusin and hindi ka mamumroblema kung kanino ka mangungutang. Diba, minsan ganun eh, kapag sinugod sa hospital yung isang family member natin, diba? Minsan iniisip na natin kagad kung kanino ba tayo mangungutang, alright? But kung meron kang insurance, okay, protected ka with your health and wellness, right? So, kahit anong cost nun, ipoprovide ni insurance company yun. Okay? So, covered din yung dental or medical, vision, gusto magpa-check up. Right? So, covered lahat yun. Okay, so all in all, kayo pa rin ang magde-decide kung anong types of insurance ang gusto nyong kunin or i-avail. Right? So, just talk to your personal finance consultant or personal finance advisor when it comes to your insurance plan and financial plan. They will help you about your plan. Okay? And of course, you can also contact me. Nagbibigay kami ng free financial seminar and financial planning. Okay? So kung gusto mong magkaroon ng mas marami pang knowledge and idea about financial planning, so approach mo lang ako and i-message mo lang ako. Okay? So I hope marami kang natutunan sa video na to, and pag meron kang gustong itanong, pwede mo akong i-approach, pwede mo akong i-message. Okay? So that's all, and thank you for watching this video. Have a great day. Bye-bye!